Magandang araw sa lahat. Ako po pala si Datu Isa, ang inyong kaibigan, kapatid, na sinusulit sa tingin ko ng buong puso ay ito na ang tamang panahon. Sobrang hubad na nila, sobrang pinaka mahina na sila sa tingin ko. Dahil ito yung hindi ko nakikitang mangyayari dati na mismong sila magbabatuhan ng ganito katindi. Fentanyl versus Polvoron. Moro-moro. Sinong panalo? Ang sigurado kong talo, ang Pinoy. Ang Pilipinas, nagkaagulo, nasisira. Sa totoo lang, isipin nyo, sa mundo, sa tingin ng mundo sa atin, sa tingin ko rin, sa Pilipinas, nagugulo, nasisira. Pero ang Maharlika, nagkakaisa at lumilikha. Pakishare to, sobrang importante kung ito na yung divine timing eh. Yung mga niyayaya natin before or ini-initiate, ngayon ginagawa na natin. Sobrang dami ng resulta. Papakita ko sa inyo ang pruweba na sila ay hubad na. At panahon ng isuot natin ang tela ng mandala, ang pangako sa atin, ang responsibilidad natin bilang Maharlika Dominion on this earth. Tayo ang magmamana, hindi na kasamaan ang magdodominate. Dapat kabutihan ang magdominate. Mabuti ka nga, pero nagpapatapa ka naman. E di paano yung mga hindi kayang iligtas sa mga sarili nila? Isuot na po natin lahat ang ating mga corona. Kaya ako sinuot to. Hindi ko to, niregalo sa akin to. Ng isa, si Bainay Datu Padaylus Viminda. Ako ang nagtahi nito. Ako naglagay nito. Ako nagtahi nito. Upang ihemplo na pinamumunuan ko ang sarili ko. Hindi ko pinamumunuan kahit sino. Unang-una pinamumunuan ko ang sarili ko. At meron akong self-determination na hindi lang ako normal na nilalang. Nire-represent ako ang lahi natin. Tayo lahat ay royal blood. Hari at reyna. Servants of the servants. Kaya kung totoong servant ka, servants of the servants, buhayin mo na pagiging hari at reyna mo. Hindi na panahon para maging maliit. Okay? Kakaser nyo, Tama na, wala nang idolatry. Kung kaya ko, kaya mo rin. Ito, 3 hubaran natin ngayon. Paki-comment nga dyan. Magandang buhay po dyan, Datu Dharma Army. 3 hubaran natin ngayon. NCIP, mga land grabber na may mga titulo, tsaka ang mismong Republika ng Pilipinas. Hubad na sila at papakita ko sa inyo ang pruweba na sila ay hubad na. Una, NCIP. Itong Executive Order 31, Executive Order number 67, October 31, 2018, kay Duterte. Nakalagay dito sa Section 1, C, National Anti-Poverty Commission, National Commission on Indigenous Peoples, and the Presidential Commission on the Urban Poor to the Department of Social Welfare and Development. NCIP, wala na po kayong direktang access sa Office of the President. Hindi na kayo pantay ng kapangyarihan ng Office of the President. Kayo ay under, subordinate na lamang ng departamento. Matik, wala na kayong kapangyarihan sa mga katutubo. Hindi na kayo yung quasi-judicial power na iniisip nyo. Okay? Wala kayong power sa katutubo. Ang inyong role ay taga-recognize. Hindi kayo taga-identify kung sinong katutubo. Yung listahan nyo na 110 tribes, dati ba 110 na yan? Bakit ayaw nyo dagdagan kahit isa? 'Di ba? Gusto nyo minority tribes lang.
Paano yung majority tribes? Tagalog, Bicolano, Ilonggo, Ilocano, Cebuano, apakadami, Waray, na hindi nyo sinusulat dyan. Bakit? Nagko-contradict yung mismong sinasabi nyo po. Sa guidebook to IPRA, page 4, all Filipinos born in the Philippines are indigenous. Kayo na mismo umamin. Bakit ayaw nyong i-recognize sa mga independent tribes ang mga taong nakakaalala na, ay, kami pala ay katutubo. Nagiging gatekeeper din kayo, NCIP. Commissioner, magandang gabi, magandang araw po. Binibini, Lakambini, Bae, Jennifer Sibuglas. Alam ko po, nag-uusap tayo sa phone, pero hindi pa natin napag-uusapan yung topic na to. Nawa ay makatulong po kayo na ang ating mga kababayan ay maalala na tayo lahat ay katutubo. Na ang dugo ng ating mga ninuno ay nasa ating mga dugo. Or, magiging kasabwat kayo ng pag-gatekeep po. Yun ang katotohanan. Diskriminasyon po yun. Yung ginagawa nyong hindi pag-recognize sa independent tribes. Pero hubad na po kayo. Sa totoo lang, kahit wala kayong gawin, okay lang. Pero kung gusto nyo makatulong, tulungan po tayo. NCIP, hubad na po kayo. Susunod nating huhubaran ang mga oligarko, ang mga land grabber, ang LRA, ang DENR. Okay? Lahat ng kalupain. Okay? Ito na. Nakalagay dito sa Supreme Court decision. Ito, may mga tao ng kabisado to. Ngayon lang natin nilalabas. Ngayon lang ako nagkakopya, unang-una. Pero nakita ko na to dati. This time, kompleto na yung recados natin paano natin sila uhubaran ng todo-todo. General Order number 1. Ano to? Sobrang sikat ng dokumento na to. Central General Order number 1. Okay? Ayan. Certificate of Re-establishment of El Banco Espanyol Filipino Offshore Capital Banking System under Representative Act 6424, Presidential Decree 1034, and Presidential Decree 1453. Nakalagay dito, ayan o, sa, ano to? Sa 11, Section 11, ayan o, declared null and void. Lahat po ng titulo, null and void na. Ayan o, OCT number 4086 up to OCT number 100,000. Nag-ano po tayo, nag-real estate, licensed real estate broker po tayo. Simple lang po ang ibig sabihin ng transfer certificate of title. Nilipat. Saan nyo nilipat? Dapat meron kayo original certificate of title. Bakit kayo nagre-release ng mga pekeng titulo LRA at DENR? Wala na yan, null and void. Nang sa scam na lang po kayo ng mga tao. Mga scammer. Hubad na po kayo. Okay? Lumabas rin po sa Supreme Court decision na private and communal. Okay? Ang kalupaan at bawal ibenta ng ibenta. Mamaya, hanapin ko dito Ang katutubo, hindi kailangan ng titulo. Dahil may Supreme Court order na. Di ba yan ang hinahanap nyo? Good news. January 21, pumunta tayo sa Rizal. Ang January 22, nasa Rizal ulit. January 23, nasa Tondo tayo. 3 konseho ang nabuo. Yung pinakaunang konseho sa Angono Rizal, may nakaschedule na sa kanilang demolition ng isang homeowner subdivision, ng grupo ng homeowners kuno, na binili daw nila yung kalupaan. Pinapaalis, dinedemolish yung mga bahay nila. Pinakita tong Supreme Court order na to, dilabas lahat, luwa lahat ng mata nila. 'Di ba? Sabi na, saan yung court order nyo? Ito, Supreme Court order pa. Hindi nyo kailangan ng titulo. Walang squatter sa sariling bayan. Wala na yung term na squatter na yan. Pero sana, 'di ba, alagaan natin yung kalupaan. Hindi nyo alam nasa atin lahat ang kalupaan. Hindi nyo kailangan bumili ever ng lupa. Yung pala yung naging ano ko. Kaya pala hindi ako nakapagbenta kahit isang bahay o kahit nakapagparenta ng kahit isang bahay bilang licensed real estate broker. Dahil hahanapin ko pala yung pruweba na bawat isang tao ay may karapatan sa kalupaan kung anong papeles, legal,
Hindi mo kailangan ng pera para bumili ng lupa. Kung saan ka tumirik, nang nire-respeto ang nasa kapaligiran mo at mga kapitbahay mo, current property rights, hindi mo vina-violate. May access ka, hindi mo kailangan ng titulo, hindi mo kailangan magbayad. Yan ang kailangan aralin ng sambayanan natin. Yung mga land grabber na to, ito na yung papakita natin sa kanila. Sa totoo lang, lahat ng titulo nyo peke. You are just grabbing land, basically. Kung hanapin natin. Ito na, susunod. Asan na yun? Ito. Susunod nating huhubaran ang Republic of the Philippines. Supreme Court Order August 14, 1978 sa Padre Faura, Ermita, Manila. Pinirmahan nila Ferdinand Marcos, Roberto Reyes, Noblejas, Freddy Luis Castro, Chief Justice Enrique Aganya, saka Licaros. Ito nakalagay sa dulo. Ito, yan. The said land, embracing the whole archipelago with an islets of 7,169, including Turtle Islands, Spratly, and Saba, kasama yan has been placed for second court proceeding in compliance with Cadastral Act 2259 of 1913, but the name found said land is eligibly and lawfully registered under the laws that caused the Cadastral Court to order the Bureau of Land for the resurvey of the subject Hacienda Islas Filipinas Archipelago, and had an assigned plan number 1169 PSU 2031 under Cadastral number 470 in favor of the landowner after long court battle which ended on March 14, 1914. Tapos na, ibig sabihin. The 1963, the Philippine government filed in Court of Pasay under LRC Civil Case number 3957. The government lost again. Talo po yung gobyerno. Ito pa. Henceforth, further, all servicing private banks refused to coordinate to the world legal order under Declaration of Principles, State and Policies pursuant to Section 3 and Law of Ownership, Article 426, 427, 48, shall not be excused to hammer of the law and penalty thereof. The government of the Philippines was lost. Ito na yung exact legal term na mismong gobyerno ay wala na. Hindi sila natalo, nawala na sila. Upon the issuance of subpoena ducis tactum issued by the Court of First Instance. Okay, so bawi na po natin ang kalupaan, wala lang nag-i-implement. Hubad na po sila. Nasaan pa ba yung isa kong patunay? Kayo mismo, i-research nyo ang Republic of the Philippines, registered po sa New York Stock Exchange. Ngayon, i-compile natin to. Tapos, basically, kakausapin natin lahat na pwedeng kausapin, pati yung civil. I-share nyo to kahit sa mga AFP, PNP. Ngayong alam nyo na expired ang Republika, ba't di nyo kilalanin kung sino ang tunay na gobyerno? Power and sovereignty resides from we the people, mga kaibigan, mga kapatid. So, sino pong pagseservisyohan nyo, mga kapatid namin sa military? Yung nagbabantuhan na fentanyl at polvoron? O yung, kapwa nyo katutubo? Kapwa nyo tao? Kayo po ang bahala. Kasi kung hindi gumalaw ang army, hindi kumampi ang AFP, ang tribo ang gagalaw. Hindi po ba? So, pakishare to dahil eto na po, inaasahan yung may mga taong gumagalaw na. Punong-puno po yung schedule natin. Buong February lalakbay natin ng Panay, Marso sa norte naman tayo para ituro to. Kasi ang hirap lang ng online. Sobrang effective pag face to face. Kababayan, ito po yung papel Tignan niyo mabuti, basahin niyo. Kasi minsan yung tao hindi mo pwedeng sabihan lang, kailangan makita talaga nila. Ikakalat natin tong dokumento na to. Kung meron man kayong ipa-flyering, ito ang kailangang i-flyering. Pakita nyo, yung sinasamba nyo, papel na lang. Yung sinasamba nyo, bahay na lang ng baraha. Kayo na lang ang nagbubuhay. Hipan lang yan
Wala na po. Binubuhay natin sila. Buhay sila dahil sa TV, sa media. Buhay sila dahil may mga gusali sila. At may mga nakukurakot pa sila. Pero ibig sabihin nun, patay tayo? Ibig sabihin man nun, hindi natin gagawin kung ano yung dapat meron. Meron po tayo kasi. May alternative po, hindi lang po. Yun ang magiging response eh. Akala ng tao wala ng choice kaya gusto nila civil war. Dalawa lang ang pupuntahan yan eh. Akala nyo, yun lang, civil war lang. Protesta lang. Samantalang pwede tayong mapayapa sa gamit ng lapis at papel. Sabihin sa kanila, gising na ang Marlica. Gising na kaming mga katutubo. Gumising na kayo. Katutubo rin kayo. Expired na yung pinagtatrabahuan nyo. Expired na yung pribadong kumpanya. Itayo natin ang ang divino gobyerno. Ang perlas ng silanganan, customary divine government. Tayo po yun. Self-governance is an existing reality. Ginagawa na natin ang self-governance. At kailangan nilang irespeto yun. Nakasulat sa lahat ng batas. Batas sa batas. Mandatory sa mandatory, mga kaibigan, mga kapatid. Di po ba? Yes, ikalat natin to. Magkita tayo. Suportahan niyo po yung mga galaw natin. Kung makahanap po kayo ng mga donors, ito na to eh. This will be a crowdfunding campaign. Bumili kayo ng mga ganito natin. PM lang kayo, 150 lang. Okay, 150 to. Tapos ito, 300. Pinagkaisang tribo sa Pilipinas. T-shirt tsaka long sleeve. Meron pa tayo yung mga tribal IDs natin, tribal certificates. Makakatulong po ito para makapaglakbay tayo. At makita na nasambayan ng wala na kayo. Hubad na kayo. Para sa ng katalinuhan, kung magiging duwag tayong ikalat ang katotohanan. Sa totoo lang. Sana buong puso at kamalayan nating ipalaganap ang kapayapaan. Tama na yung protest at rally. Papel sa papel. Kayang-kaya. At ito po, alam ko po sa lahat ng nanonood ngayon, kilala nyo ang AGCOM. Kilala nyo sila Sir Chris, sila Chairman. Sa tingin ko po, panahon na po, dahil kayo yung mga bihasa sa OCT 01-4. At ang maaambag po namin ay kaalaman sa customary law, pagsulat ng mga liham at ang grupo natin ng pinagkaisang tribo sa Pilipinas. Naniniwala akong alam niyo yung strategy eh. Hindi natin kailangan ng machine gun technique. Hindi natin kailangan ng matagalang laban. AGCOM, Sir Chris, sana po pakitag niyo po sila dito, pakishare sa kanila to. Naisip ko na po yung one shot solution. Isang liham, isang kampanya para efficient. Wala nang dugong dadanak. Kayang-kaya po natin gawin. Nawa po yung magkausap tayo. Magkita-kita tayo sa February 1 sa Baras, Rizal. Magkakaroon po tayo ng pagtuturo, ng pagliham at baliktanaw sa ating mga ninuno, lakbay diwa. Yan po ang huling araw na nandito tayo sa Luzon ngayong February at papunta na tayong Panay. Nakaka-excite kasi etong lakbay po na to, every time na may makita ko na sobrang umaapoy, yung nakita mo yung mata, malaya. Oh my gosh. Kasi takot na takot tayo buong buhay natin na yun lang yung choice natin, Republic of the Philippines, civil government. Hindi pala. Yung parang natanggalan ka ng tinik, parang natanggalan ka ng tali. Ay, di pala ako puppet ng gobyerno. Hindi pala ako control ng gobyerno. Hindi pala ako control ng sibil. Yan for me is the most rewarding. Excuse me. Nakakatuwa. Kasi may mga tao rin na biglaan sumali sa natin, sa customary law proper. Mga bata, kaya masaya. Skilled. Well-intentioned. Hindi pa ganun ka-indoctrinated. Aba, sumama ka agad sa lakbay.
this will be the biggest caravan, organic caravan, na nakikita ko. The most organic unity caravan. Kasi sumasali dahil gusto. At sumasali hindi iniisip yung pera. Sinusunod lang yung utos. Mga kaibigan, mga kapatid, ang linaw na nang nangyayari ngayon. Habang sila nagkaagulo, nagbabatuhan ng tae, tayo magtanim. Tae yan gawin nating pataba yung mga tae nilang pinagtatapon. Magkagulo kayo dyan. Kami, magtatanim kami ng buto ng katotohanan na wala ng Republic of the Philippines, hubad na ang NCIP, hubad na yung mga titulo ng mga land grabbers. Mababawi na natin ang Maharlika. Mababawi na natin ang ating mga kalayaan. Malaya na nga tayo Sa totoo lang, ito yung pinapatunayan ng mga papel na to. Matagal na tayong malaya, hindi lang natin alam. So, kung naniniwala kayo sa Biblia, kung naniniwala kayo sa mga propesiya, yung sinasabi nilang repentance, paradigm shift, perspective change, hindi lang bilang sinasabing Savior si Christ. Christ consciousness. Yun yung magliligtas sa ating lahat. Ano ba yung Christ consciousness? Unity consciousness. Christ consciousness is recognizing na kahit anong political party ang meron, kahit anong religion ang meron, iisa tayong lahat. Hindi lang sa spiritual, pati sa physical, pati sa dugo. Iisang lahi lang tayo. Hindi natin maramdaman Pag naramdaman natin yun, sa ikibuturan natin na iisa lang tayo, yun yung Christ consciousness. Yun yung panghahawakan nating lahat. Kasi yung pinanghahawakan natin mga temporaryo Political party is temporary. Left and the right, that's temporary. And that's divisive. And yung mga tribal names, right? That's all temporary. It changes. And it expands. The abundance of tribal culture expands. Hindi yung mga pinanghahawakan natin. Lalong hindi yaman, social class, ang pinanghahawakan natin. Diba? Ang pwede nating panghawakan lahat na walang makakapag-agaw ay lahat dugo ng ating mga ninuno ay nasa ating mga dugo. Iisang lahi lang tayo. Kung naniniwala kayo kay Adan at Eva at kay Abraham, malamang iisang pamilya lang tayo magkakapatid. So yun lang, habang nagkaagulo sila, okay, kalma lang tayo, padayon, organize. Mag-organize tayo habang nagkaagulo sila. Magnilay, huwag tayong magpapakot up sa panic nila. Kasi pag doon lang tayo nakatutok, di na tayo gagalaw. Ay, sige, manonood na lang ako doon, wala na akong gagawin. Evil succeeds when good men do nothing. Pag kayo nasa bahay pa rin, paulit-ulit yung ginagawa, kayo bahala. Kasi sa totoo lang para sa akin, malaya na tayo. Okay? Ang may kapal, ang creator natin, si Aba, tapos na yung painting. Tapos na yung painting niya. Panalo na nga tayo Nagkataon lang, sa oras at panahon ng tao, hindi pares ng oras at panahon ni Aba, may mga kailangan gumanap. Sino yung mga niya? Brush niya? Sino yung lapis niya? Diba? Yung canvas natin, itong mundo. Sino yung magiging lapis? Sino yung magiging kulay? Sino yung magiging pinta? Tayo. Sino pa bang gagamitin? Either mamili ka, tapos na yung painting, tapos ikaw yung taga, wow, ang ganda ng painting. Or, ikaw yung pagkatapos ng painting, ay, ako yan. Ako yung ginamit dyan para magkaroon ng ganyang kulay yung painting. Yun yung imbitasyon sa lahat. Maging parte tayo lahat ng painting. Maliit man tong plataforma na to, maliit man yung reach ng page natin, hindi tulad ng dati. Nagtitiwala ako sa bawat isa sa inyo at sa totoo lang, kinakausap ko lang yung may kapal At alam ko kasing walang espasyo at panahon ang makakapaghiwalay sa mga gising. Kaya kahit sarili ko lang kausap ko, alam kong makakarating yung mensahe sa mga tamang tao. At alam kong magiging successful pa rin yung kampanya ng tunay na pagkakaisa. Yada, halalwaya, alayam. Salamat po, magandang araw sa lahat. Panalo na po to, magkita-kita tayo. Nakikita nyo ba? Nakikita nyo na? Sana maging parte kayo.
Maging parte kayo ng tunay na kalayaan. Mabuhay ang lahat. Mabuhay tayong mga katutubo. Mabuhay ang bagong katipunan.